Kwentuhan mo naman kami sa music journey mo. Um, well, nag-start ako sa mga Battle of the Bands lang nung high school. Okay. And then, actually, nag-start lang siya as something na we just like to do as friends, ganyan, yung bonding lang namin magta-tropa. Pero, nung college na, hiwa-hiwalay na kami ng school, pero I still wanted to do it, yung music thing. So, sumasama ako sa mga open mics, sa mga pagkanta-kanta sa food park, ganon. And then eventually, nung nag-start yung pandemic and na-stop yung school, doon ako nag-start talaga magsulat at mag-release ng kanta on my own independently. And then, after 2 years ng pagre-release on my own, 2022, na-sign ako dito sa Viva Records. 2022 ka pa nag-sign up? Apa. Okay. So, ano yung first composition na dinala mo dito, pinarinig mo sa kanila? Yung pinakaunang release ay entitled Fading Away. Fading Away. Bakit yun ang naging ano mo? Well, yun lang kasi yung parang ready to be released na kanta ko at the moment. Okay. Yun. Pero anong inspiration mo for that song? Siguro past experiences and experiences ng mga friends ko na tungkol lang sa when you feel that the person that you love fading na yung feelings niya para sa iyo. So, ang laking bagay kasi sinign up ka ng Viva, yes, recording artist ka na, and then eventually, syempre, kumbaga nasa mainstream ka na eh. Unlike before na, you do it on your own. Yes po. Okay. So, ano naman ng mga dati mong mga kasamahan na ikaw nagsosolo ka na, tapos sila parang... Well, wala. Actually, supportive talaga sila sa akin kasi sila naman, yung mga kaband ko nung high school, talagang for fun lang din nila gusto. Parang ako lang naman yung sa group namin yung talagang ginustong i-pursue ito. Seryoso. Anong tinapos mo, email? BS Math po, Mathematics. Wow! Saan? Sa UP Diliman. Wow! Kailan ka nagtapos? Nung 2023 po. 2 years ago. So at least hindi mo pinabayaan yung pag-aaral mo? Yes, opo. Yun naman maganda. So, yung reaction ng parents mo, family mo, kasi syempre, di ba, they wanted you to have a different profession, iba yung tinapos mo. Well, not necessarily naman po, pero sila ay yung parents ko ay musically inclined people din. Okay. Like, nagmakanta rin sila sa choir, sa church, ganyan. So, support din sila sa akin. And, hindi ko rin naman napabayaan yung pagka-graduate ko, I still pursued a career in mathematics as well. Habang ginagawa ko to music. So, nag-data analyst din ako. Yun yung quote-unquote day job ko. Up to now? Hindi na po ngayon. Gaano katagal yung pagiging data analyst mo? Until this month lang. Anong company ito? TaskUs. Ano siya? Offshore services na company. Kailan ka nagsimula? Nag-start ako noong 2023 rin. Nung kakagraduate ko lang, nag-start agad ako mag-work. Oo. Bakit nag-resign ka? Kasi nitong recently, since talagang nagbo-boom yung mga songs ko, dumadami rin yung gigs ko, and sa ngayon hindi ko na siya mabalance. And I think a lot of us sa music industry naghihintay ng big break. And I think this is it. And baka pagsisihan ko kapag hindi ko binigay lahat ngayon. Kasi sa totoo lang, pwede ko naman balikan yung work anytime. If for example, this music thing doesn't pan out. Pero baka pagsisihan ko nga na hindi ko ibigay lahat ngayon habang parang while the iron is hot. Sa Spotify, ilan ang views mo? Listeners po ngayon is I think around 4.7 million monthly listeners. Sa ibang platform? Sa yung recent yung recent music video po namin naka more than 2 million views na in Anong song to? Sa Bawat Sandali po. Ito yung pinakabago mo? Yes po. Okay. Anong plano sa'yo ng Viva? Concert? Is it coming your way? I think
wala pa naman doon, pero more on consistency muna. I think now that I'm a full-time musician, mas magiging consistent lang ako sa releases, sa gigs, and then maybe down the road magiging topic na rin namin yung mga solo concerts. Saan yung mga gigs mo? Sa ngayon mostly sa out of town. Meron kami, actually later meron kami sa Laguna, and then next week sa Tarlac. Yeah. Ikaw mismo, Sa Davao ikaw po. mismo ang headliner. Po. Talaga. Okay. Wala kang mga, sino mga nakakasama mo usually? Usually po ang kasama ko sa gig si Earl Agustin. Isa sa mga friends ko rin dito sa music industry and sa Viva. Yeah. Sa Cup of Joe yun. Yes po, Galing Cup niya. of Joe. Talaga? Lagi rin po ako nag-open sa Cup of Joe, kaya sobrang thankful ko rin talaga sa kanila kasi parang na-open din nila yung door sa akin para sa mas marami pang listeners since marami sila talagang mga listeners. Oh. Pero yung recent concert ng Cup of Joe, hindi ka nag-involve? Nag-ano po ako, day 1, nag-ano po ako, opening act po ako Okay. sa Araneta. Limited na saan mo ba yung ganitong popularity mo sa mga ginagawa mo songs? Actually, hindi. Ayoko rin kasi maging mindset yung magsusulat ako ng kanta for it to be a hit. Parang gusto ko magsusulat ako ng kanta dahil ito yung nararamdaman ko. And this is what I love to do. Nagsimula rin naman talaga ako sa halos wala akong kinikita o halos walang nanonood. Pero hindi siya naging issue sa akin kasi as long as I was doing what I love, sapat na yun sa akin. So, everything that's happening now is a big bonus, syempre. Sobrang thankful ako. Pero it doesn't change the fact that I am still doing this because this is what I love to do. How do you feel kasi yung fans club ni Andres at ni Ashley? Kasama ka na dun sa nila? Sobrang thankful Talaga. ako kasi syempre dahil sobrang init nga rin naman ng series nila na ang Mutiano Section E. Parang naghihilahan din pataas, 'di ba? So sobrang thankful ako and sobrang bait nilang dalawa. I'm really thankful na game sila to be a part of the music video. And then also to make for everyone involved sa Mutiano Section E for making the my songs about Sandali part of the OST. So can you share with us paano nag-start na naging OST siya? Actually, di ko rin alam. Parang sinabihan lang ako na okay ba sa'yo na maging Tapos ako, syempre game ako kasi nakikita ko rin yung mga clips, tas rin naman ako, parang silent fan din naman ako at the time ng series na yun. And then nung sinabi na sa akin na magiging part na siya ng OST, pinanood ko na talaga for real yung series and talagang nahook ako. Kahit sa mga episodes na hindi naman kasama yung song ko, talagang pinanood ko every single episode. So ngayon, though hindi ako sobrang updated ngayon, naka more than half naman ako sa series na yun. Would you say na yung song mo talagang fit doon sa series? Oo naman, kasi hindi naman purely about romantic love ang sa bawat sandali. I think we can also attribute it to yung friends mo, yung pahinga mo, which is also what the series is about, parang all about friendship, ganyan. Hindi lang naman siya about yung romantic love, di ba? Ganun. May ibang song ka pa na pwede i-offer sa Section E or yun na yung Pwede naman, kahit anong kanta, game akong isama din. Collab. Are you collaborating with other artists? Nagsusulat ako with other artists pero hindi pa namin napaplano kung kailan i-release. Sino yung artist na yan? Meron kaming sinusulat ni Kiana Mag, may sinusulat kami ni Earl Agustin, tsaka may sinusulat din kami ni Janine. Tanyoso. Apo. Paano mo na-develop or nahanap yung singing style mo? Parang Kasi pinapakinggan ko yung speaking voice mo, medyo iba siya sa singing style mo, ha? Feeling ko dumating lang siya naturally. Hindi ko rin siya parang hindi ko siya parang finormulate talaga in a sense. Parang ito lang talaga yung natural na lumalabas sa akin. Pag nagsusulat ako ng kanta, wala naman akong specific lagi na ginagaya. Parang ito lang talaga yung natural na lumalabas sa creative juices ko, ganun. Pero syempre inspired din ako sa mga artist na nilalook up to ko tulad
Evidancel, si Janoy Danao, and internationally sila Bruno Major, ganyan. So anong feeling na may 4.7 million listeners ka na nakaabang sa'yo mayat maya? Hindi ko siya, actually hanggang ngayon hindi ko siya ma-fathom na 4.7. Tas yung 4.7 na yun, individual listeners yun. Hindi siya streams ng Right. So hindi ko nga ma-imagine yung 1,000 na nakikinig, let alone millions. So gusto ko lang talaga laging maging grateful sa lahat ng dumarating, big or small blessings. Sobrang lang talaga, sobrang thankful ko lang talaga. Hindi ko siya mag-grasp hanggang ngayon, pero thankful lang talaga. Kailan pumalo yung dami? Nag-start siya, I think, nito talagang kasi bago ko i-release yung sa bawat sandali, lagi na rin ako nagpo-post ng mga teasers, and pinapost ko na yung chorus niya sa TikTok. And then kumakagat siya. So nung unang araw pa lang nung release, talagang na siya, medyo tumaas na agad siya. Tapos dire-diretso na siya since December. So yun talaga ang nagpapalo ng numbers. Before that, nasa thousands lang. Yes, oo. Wow. So nakatulong ng gusto yung series. Oo, yung series. Nakatulong din po. Dahil yung follower niyo yan, naging follower mo rin. Opo. Oo nga na yun. Yun ang nangyari. Yes po. Since when mo na-discover na may talent ka sa singing at saka sa pagsusulat? Actually, nung high school ako, nung nagba-Battle of the Bands kami, talagang nagigitara lang ako. Never akong naging lead vocal sa band namin. Pero nitong college, alam ko namang marunong lang ako kumanta, pero hindi ko naman masasabing magaling talaga akong singer. Pero since I was on my own, wala na ako sa band, so nag-acoustic ako, might as well ako na rin yung kumanta. Tapos parang at the back of my mind talaga, gusto ko rin talaga i-try pursue yung music since gusto ko rin talaga siya. Pero parang nangunguna sa akin nung college yung pagiging practical na I have to finish my degree, I have to get a stable day job, ganyan. Kasi hindi ko naman talaga na-expect na magiging ganito. Pero ayun, nagtuloy-tuloy lang ako nitong college, nag-open mic ako. Tapos feeling ko doon ako nahasang kumanta talaga in front of a crowd. Kasi it's one thing to be able to sing, but it's another thing to be able to sing in front of a crowd and to really connect with an audience. Ano yung open mic? Open mic, yun yung mga, for example, itong bars, sabihin nila, we have an open mic today. Anyone who wants to sing, pwedeng, punta lang kayo, kanta kayo. So most of the time, yung mga open mic na kinakantahan ko, maraming times doon, kaming mga nag-open mic, kami yung nanonood sa isa't isa. So, nagkakaroon na rin ng community. Kahit na sabihin natin, konti lang nanonood. Pero, enjoy kami kasi we're supporting each other. Parang, kasi may mga gigs ako, halimbawa na, talagang background music lang ako. Hindi naman sila nakikinig but hindi naman issue sa akin yun. Pero, kapag nasa open mic ako and nakikinig sa akin mga kapwa musikero ko, parang mas nag-enjoy ako sa ganun during that time. Ang requirement, originals ang kakantayin pag open Hindi mic? naman. Not Kahit necessarily. mga covers. Kasi nung time na nag-open mic ako, puro covers lang din kinakanta ko. Kasi parang hindi pa ako masyadong confident sa mga sulat ko. Naging parang, sige, release ko na yung mga originals ko nitong pandemic lang. Ayun. Pero saan ka nag-open mic before? Sa iba't ibang mga bar dito sa QC. Tapos meron din sa Just and Pats. Yun yung parang sa Maginhawa. Ayun. So isang venue siya na laging tinutugtugan ng mga indie. Tapos every Friday nag-hold sila ng mga open mic. So yun yung sobrang grateful ko sa ganun kasi may avenue yung mga aspiring songwriters to express, 'di ba? Para makatugtog din. Kasi kapag nagsa-start out ka pa lang, hindi ka naman talaga kukunin explicitly na ikaw lalapitan para mag-gig. So you have to look for your own way. So isang malaking tulong talaga yung mga nagpapa-open mic ng ganun. Para ma-break mo rin yung ice, di ba? Yes. At the same time, di mo alam na meron palang pwede makadiscover sa'yo. Paano ka na-discover yung Liva? Hindi ko rin feeling ko napakinggan lang nila ako sa Spotify kasi nagre-release na ako independently. Pero may message ako noong 2022, mga around January, February, ganyan. And then tinanong ako
si Sir Matthew Ong. Siya yung dating A&R dito sa Viva. Tinanong ako kung meron na ba ako, affiliated na ba ako sa record label, ganyan, and kung open ba ako to join. Tapos ako, wala naman, independent lang ako noon, and talagang gusto ko rin talaga. Actually, nung time na yon nagbabalak din akong mag-send out ng mga demos ko sa mga iba't ibang mga record label para kung sakaling may gusto mag-pick up sa akin. So, talagang parang hulog ng langit yung biglang may lumapit pa sa akin. At hindi ka nag-apply. So, hindi sobrang ka nag-audition. sobrang thankful ko rin doon. Ilang songs na ang na-release after nung first, mo? Ilan na ba? Para feeling ko mga 14 na rin. Ang dami na pala. Marami na rin. Did you come up with an album na? Wala pa po. Puro Wala singles pa. lang. Puro singles lang. I feel like singles sa ngayon yung mas madaling i-market kasi focus ako sa isang kanta for a few months kaysa yung pagkasabay-sabay nilabas. Pero I think kapag ka magre-release ako ng EP or ng album, baka rin, pa isa-isa, tapos bubuuin ko siya sa huli. Parang ganun. Okay. Would you consider na yung mo talaga yung peak ng career mo, itong kinumpose mo? Yes, so far ito talaga. Ito yung nag-ano sa'yo Kumbaga, isa sa mga masasabi ko talaga na peak na to ng career ko kasi itong February alone. Kasi usually, siguro last year, mga 3-4 gigs ako sa isang buwan, ganyan. Wow. Pero nitong February, I think naka 15 ako na gig. Wow. Yeah. So halos every other day kung ipa-plot mo siya, meron akong gig. Ganun. So talagang nakakatuwa kasi hindi lang ito yung gigs na na parang siningit lang ako ganyan. Though thankful talaga ako sa mga ganong gigs kasi marami ako nakukuha bagong listeners doon. Anong biggest crowd that you perform for? Siguro sa ngayon yung mga out of town gigs ko sa mga fiesta. Yun yung mga biggest crowd. Tsaka yung nag-opening act din ako sa Cup of Joe. Tsaka Araneta yun, yes. Tsaka diba? yung nag-opening act din ako kay Arthur Nerin sa Araneta rin. So thankful na ako sa dalawang artists na yun. So, kung meron kang, kasi nagsusulat ka rin naman ng kanta, kung meron kang isang artist na dream mo talaga ever since na gawan mo ng kanta, tapos makakollaborate mo si Janoy Danao. Siya talaga yung galing. sobrang gustong-gusto ko talaga ng artist. Sobrang gustong-gusto ko yung kung paano siya magsulat about deep love. Ikaw at ako. Hindi yun, 'di ba? That's the best. Hindi lang siya kilig-kilig. I think iba yung love na masasabi mo, ay pwede to sa kasal ko. Kapag nasabi mo ganun, parang siya deep kind of love. Hindi lang siya parang kilig-kilig. I think mas naglilin towards na ako sa ganong type of music ngayon. Ayun. Nag-talent search ka ba? Mga The Voice? Ay, hindi po. Never ka nag-try? Lang talaga, indie lang talaga. Nakakatulong ba yung degree mo in math sa pagsulat ng kanta? Siguro, pero not directly. Kami, I think diba? more on yung discipline sa pag-balance ng mga bagay, especially sa career, previously sa day job and sa music career. I think nakatulong din yung yung discipline ko when it comes to studying before nung college dito sa to. Next song? Are you working on a Yes, new song? hopefully by early April sana Meron ka ng makapag-release. title? Wala pa po. Pa lang, parang medyo lyrics pa lang siya, ganun. And Ano nauna sa'yo? Lyrics o music? Lyrics. Actually wala akong specific structure. Kung ano lang talaga yung mauna. For example, ito sa latest release ko, ang pinaka nauna sa akin yung chord progression. Tapos lagi na mga at the back of my mind, gusto ko talaga magsulat ng kanta about pahinga mo yung isang tao. Ganun. Gusto ko magsulat ng ganun. And yun yung kinalabasan niya. Inspiration when you write a song? Yun. Personal experiences and experiences with ng mga kaibigan ko. And I think I get a lot of inspiration din sa mga movies. Kasi mahilig din ako manood ng mga movie. Itong sa bawat sandali, may movie bang nag-inspire dito? Ang inspiration ko actually yung kanta na Ikaw at Ako Rin. Ni Johnny. Kasi siya, 'di ba? Parang about talaga yearning
yearning, gano'n. Ganda yung ending ng song mo, ha? Hanging, ano? Parang, okay, tapos na pala. Sinadya yun. Yes. I see. Parang, actually, marami rin akong mga kanta na gano'n. Parang gano'n ko siya, gano'n yung tendency ko when it comes to ending a song. Para, anong susunod. Ganun. Yeah, tsaka hindi obvious ang chorus. I Yes. like that. Where are you from? Sa ano po, sa Cainta, Rizal. Saan sa kayo? Sa may Marcos Highway sa Philinvest. Hindi naman sa Philinvest. Pati kayo rin ako eh. So, yeah. oo. So, pag ilan ka sa family? Ano po, meron, actually dalawa kami, kambal kami. So walang first or second. Okay. So, sino yung kakambal mo? Ang pangalan niya Axel. Oh. Kumusta naman si Axel? Hindi ba siya musically inclined? Musically inclined din siya. Oo, pero- Sabi ko nga dati mag-ano kami, parang Ben Ben and and Ben. Ben. Oo, di ba? Ang ganda Yeah. ng game. Kaso, parang hobby niya lang talaga. Ayaw Ayaw niyang niya. mag-pursue talaga. Kasi, parang for downtime, kanta-kanta siya ganyan. So, minsan, kung isa-scroll mo yung TikTok ko, may mga covers kaming dalawa, pero bihira lang din. Ano siya, Oh, yeah. more on, ang field niya ay, sa fitness. Ano siya, fitness coach. Personal trainer. Di Yan bato yung- bato. Oo. Bato siya. Talaga. Yes, yun ang kanyang career. Oo, sayang naman, no? Okay lang naman kasi masaya naman siya sa ano niya. Okay. Kino-coach ka ba niya? Oh, So papunta ka na doon. Oh. Sana, kasi mula nung nag-start ako sa work, talagang parang nawalan ako ng oras talaga for exercise. Kailangan talaga intentional kang maglaan ng oras eh. Hindi na pwede yung, trip ko mag-ano ngayon. Yan. Inspirasyon. Inspirasyon, yung family, girlfriend ko, ganyan. So, may Meron. girlfriend ka na ngayon. Opo. Okay. What does she do? Gusto mo i-share yung pangalan niya? Ayun po siya. Okay. Hello. Ano po siya? Actually, same kami ng work before I left. Sa Taskas. Ano siya? So, siya na, kung ako math, May iwan siya. Apo. Siya naman statistics ang course niya. So, Wow. sa college din kami nag-meet. Meron bang times na pag may sinulat kang kanta, she asks you, parang hindi para sa akin yung kantang yon. Hindi naman. Kasi lahat naman ng kanta ko para sa akin. Wow. Oh, how sweet. Iba din. Gaano na kayo katagal? College days pa, di ba? So, magsi 6 years na po. Gaano ka katagal o kabilis magsulat ng kanta? Ayun po, paiba-iba siya. Minsan inabot din ng buwan, hindi ko matapos-tapos tong verse na to, parang hindi ko mahanap yung right words. Pero may mga time naman na parang 30 minutes tapos ko na. So parang depende talaga siya sa momentum. Kapag ang dali pumasok ng mga words sa akin, ang dali pumasok ng melody. So for this song, itong Sa Bawat Sandali, parang mga 1 hour lang natapos ko na siyang isulat. Very siya, parang nag-flow lang talaga siya sa akin. Nung kinakanta ko, nung pinapaulit-ulit ko lang yung chord progression, talagang parang nag-flow na sa akin yung... Lumabas lang. Oo, lumabas na. Tapos natapos ko siya rin agad. Tapos Sulat. pinaparinig mo sa girlfriend and then you ask her. Pinaparinig ko sa girlfriend ko, sa mga kaibigan ko na na Okay ba parang para may iba-ibang input din na, ay parang daw, maganda. May mga times na oo nga, parang okay nga. Pero may mga times din na nagsistick lang ako sa gut ko na, hindi, mas ito talaga yung Yun ko. talaga. Maganda. Yung iba kasi, nagko-compose sila, ay ginagawa nilang inspiration kung ano nakikita nila sa paligid. Yes, opo. Ganon ka rin ba? Marami rin ako mga kanta na nasulat na tungkol rin sa experiences ng iba o mga friends sa mga movies, ganyan. So, ayun yung may mga ganon din ako mga kanta. Are you, anong tawag doon? Romantically, anong tawag doon? Hopeless romantic. Hopeless romantic ka ba? Siguro hindi ko naman siya I mean, hindi ko pa ma-define yung sarili ko na ganun, pero lang ako. Siguro ganun lang talaga yung way ko ng pag-express ng emotions ko through songs talaga. Ganun. Anong genre mo? Kung sa'yo manggagaling? Indie folk. Indie folk. Buti na lang kasi it's so easy to call everyone na may sikat na kanta na pop, but it's indie folk. Yes. Yun talaga yung ko. Parang I also kapag halimbawa nag-areglo ako ng mga kanta,
talagang doon ako napupunta sa ano na yun, sa genre na yun. Kahit unintentionally, hindi ko naman iniisip na ay dapat itong kanta na to, hindi ko. Pero yung the way na gusto kong yung kumikiliti sa tenga ko ng mga sounds, doon talaga ako napupunta lagi sa genre na yun. Doon ako bumabalik lagi. Yung paggitara mo ba, video lang or nag-aral ka? Nag-aral din ako pa YouTube, nagpapaturo ako sa mga kaibigan ko na mas marunong. Ganun. Tapos nung elementary ako, parang in-enroll din ako ng nanay ko sa guitar lessons, ganyan. Ikaw nag-aareglo nung kanta mo? Oo, ako. Tsaka yung producer ko si Mix. Ano kami, parang collaborative. Tapos, pero mostly, kasi siya yung producer, parang inaano ko lang, ito gusto ko tong ganitong peg ng violin halimbawa. Tapos siya na bahalang mag-execute. And then nag-ano na lang kami, nagba-back and forth na lang kami hanggang Katuhan. magtugma yung namin. Yung view na. Does he work with other artists? Pero so far wala pa akong nare-release na collab. Parang so far puro sulat pa lang kami ngayon. And I think wala namang kasing timeline when it comes to releasing and writing songs. So, pwedeng itong kanta na sinulat namin last year, next year pa namin ma-release or anong ganyan. Sabi mo, you were working on a new single, a new song to be released in April. Pero wala pa. Wala pa siyang Wala pang idea kung ano magiging content. Meron naman ako. I mean, natapos ko na rin siyang isulat. Pero hindi pa namin na bubuo nung producer ko yung mismong Pating final. title. Wala pa. Kasi ako sa huli lagi ako naglalagay ng title kapag buo na yung kanta mismo. Ganun. It's all love songs, ano? Walang dark. Wala naman. I think Social. depende siya sa kung nasan ako at the moment yung mga sinusulat kong kanta. And wala naman ako sa dark place, so ayoko ring ipilit na magsulat ng ganito kung hindi naman yun yung nararamdaman ko at the moment. Kasi I think mas madaling magsulat ng genuinely what you feel right now kaysa sa hinahanap mo sa ibang lugar, gano'n.